Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, nagsalita itong si Budget Secretary Amina Pangandaman tungkol nga po dito sa ginawang paratang ni Elizalde Co tungkol nga po dito sa ating presidente at dito na nga po kay former House Speaker Martin Romualdez. Anyway, bago tayo magkomento, panoodin lang muna natin yung video para nang mas malinawan tayo. Okay. Wait lang mga minamahal. Ito Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Yeah. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica ko kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave. Actually, kailangan din talagang magsalita, mga minamahal, ni Secretary Amina Pangandaman. Kasi sabi pa nga ng ating kasamahan, it carries weight because of her track record, speak for itself. So, kung hindi siya magsasalita, abay parang nilalaglag niya na din ang kanyang sarili. So, consistently, nagpakita ng professionalism and integrity, 'di ba, sa pag-handle ng issue. Ito nga pong si Secretary Amina Pangandaman. So nakasalalay kasi dito yung kanyang kredibilidad. So talagang mahirap man, 'di ba? Kasi parang iniipit siya diyan sa kanyang posisyon, pero na-delivered niya in a professional way, 'di ba, ang tamang message para sa mamamayang Pilipino. Talagang masasabi natin na meron na talaga siyang long time experience in a public service. Talagang hindi na natin masisira or hindi na masisira ng sinuman ang kanyang reputation. So very driven at transparent. Ito nga pong si tawag dito, Amina Pangandaman. And masasabi ko, isa siyang reliable na tao and trustworthy. Anyway, mga minamahal, sige, pag-usapan natin. Kasi basag na dito itong si Zalde Co. Kasi biro nyo, halos lahat nagsalita na, 'di ba? Si Ping Lacson nagsalita na parang kakaiba naman yung statement mo, hindi sa pagtatanggol sa ating presidente, pero parang tagilid ka dyan kasi bakit pa aantayin yung BICAM kung pwede naman siyang maglagay ng hirit sa NEP? Di ba mga minamahal, naintindihan ba yun ninyo? Nasaan ba yun yung papakita ko sa inyo? Yung BICAM, ito po ay binubuo ng Kongreso at ng Senate. So, bali, yung dalawang to is negotiation. Yung NEP, yan po yung President Drafts Budget. So, kung yung presidente, mga minamahal, ay maglalagay ng palihim na proyekto, diba, doon niya talaga yung ilalagay sa NEP. So, hindi doon sa BICAM. Kasi sa BICAM, mga minamahal, may witness doon, merong lawmakers, at merong mga public record. At sabi pa nga ni Pangandaman, mga minamahal, we respect and strictly follow the budget process. So, kung may modus, bakit dumaan sa pinaka-visible na proseso? So, this proves, mga minamahal, na si Zalde Co is talagang gumagawa ng kwento or kumbaga second version siya ni Orly Gotesa. Ngayon, kung makikita ninyo sa mga comment section, even though yung mga kakamping, iisa lang ang tanong. Bakit binito ni PBBM ang almost 194 or 200 billion pesos? Kung totoong siya ang naglagay ng illegal insertion niya, so bakit nga i-veto yun? 'Di ba? Yung pinakamalaking pork chop na nilagay ng mga mababatas, bakit niya i-veto yun? 'Di ba? So hindi ba dapat kinain niya yon? So he vetoed kasi, mga minamahal, he reject it.
'Diba? Na-reject niya. So, he blocked the congressional insertion. So, paano masasabing corrupt or gumawa itong ating presidente ng kalokohan kung siya mismo ayaw niya sa korupsyon? So, itong ginagawa ni Elizalde ko ay malinaw, mga minamahal, na pang-destroyed dito nga po sa tawag dito sa reputation ng ating presidente at dito nga po sa ating former speaker na si House Speaker Martin Romualdez. At ang sabi ng palasyo, mga minamahal, kung bakit nagkakaganito itong si Zaldico, una, he is trying to save himself. Kasi ganito yung pattern. Nauubo tayo. Una kasi, meron siyang kaso. Pangalawa, merong ongoing investigation tungkol nga po dito sa flood control scam. Pangatlo, merong tawag dito mga ebidensya na nagmamay-ari ng questionable properties ang pamilya niya. Itong pamilya ng mga ko. At nakalabas siya ng bansa tapos hindi na siya bumalik. Ngayon yung sinasabi niya sa video na hindi siya bumalik kasi hindi na daw siya pinapabalik ni House Speaker. Poprotektahan daw siya. Wag lang daw magsalita. Like, parang kung ako yung tatanungin, hindi naman ata ako gago or tanga na kung ayaw kong pagsasalitain yung tao, hindi ko siya papauwiin ng bansa. Hindi ganun yun eh. Kasi, paliwanag ko sa inyo kunyari si Mima, ang presidente. Tapos itong kanang kamay ko, madaming nalalaman tungkol sa akin. Hindi ko pababayaan na mag-ibang bansa yung taong yun. Hindi ko pababayaan yun. Kasi, hindi natin alam panahon, may social media, di ba? So, pwedeng anytime soon kumanta yan. So, instead na hindi ko pauwiin ng bansang Pilipinas, ang gagawin ko, pauwiin ko siya, ikukulong ko. Diba? Una, yan yung gagawin ko, ay patatahimikin ko, ay papatigibumbum ko. Pwedeng ganon yung gagawin ko, pero yung hindi kita papauwiin ng bansang Pilipinas, sobrang labo at napaka-questionabling, tawag dito, palusot na kaya hindi ka makauwi dahil utos ng ating presidente. And you know what, mga minamahal, si Zaldico kasi ay talagang atakdog na yan ng mga Duterte before and before. So, ito ngayon nakakatawa Dati, bring Zaldico home. Tapos, biglang naging protect Zaldico now, yung mga DDS. Diba, nakikita ninyo kung gaano kataas ng double standard ng mga DDS. And it sounds familiar. Kasi, dito kay Gutesa, mga minamahal, abay, meron din ganyang script. Hindi lang kay Gutesa, parang defensor din ng atake. Hindi parang gumawa ng tawag dito? Script writers na merong peking witness. Parang ganun yung atake. So, itong si Zaldico is new attempt or new character unlock. 'Di ba? Gagawin ko nung star witness kahit wala namang ka-star-star, 'di ba? Wala namang ka-witness-witness dito kay Zaldico kasi in the first place, wala naman siyang ebidensyang binigay. So, si Zaldico, mga minamahal, if we will connect the dots, si Zaldico may kaso, ayaw umuwi. So, ang ginawa niya, gumawa na lamang siya ng video sa ibang bansa. Purely accusation, walang dokumento, walang ebidensya. Puro kwento, walang sworn, tawag dito, sworn statement. So, ang ginagawa niya is naglilist lang siya kung sino yung pwede niyang ilaglag, diba? Nandadamay pa, kahit na sino. So, yung intention niya is iurakin ang administrasyon at nataon pa mismo sa papalapit na rally ng INC, diba? Ng religious group na hindi din naman nagbabayad ng tax, 'di ba? Tapos sila yung kumo-call out ng transparency. So hindi ba't nakakatawa 'yon, mga minamahal? So malinaw na pure hearsay itong sinabi ni Zaldico. At tama lang nabasagin siya ni tawag dito, Secretary Pangandaman, tungkol nga po dito sa kanyang mga paratang. So ngayon, lumalabas ang totoo na napaka-wild ng accusation ni Zaldico. And this completely without basis. 'Di ba? Pure hearsay. Ibig sabihin, wala talagang ibinigay na konkretong patunay itong si Zaldico. So, at ito yung matindi, mga minamahal. Si Dave Gomez na din mismo ang nagsabi, kung talagang totoo ang sinasabi mo, di what if umuwi ka ng bansang Pilipinas, mag-under oath ka? Di ba yan naman talaga yung tamang proseso? Hindi pa ba kayo nadala sa mga dati-dati? Di ba na katulad kay Harry Roque, na more on video lang? Hindi pa ba kayo nadala sa mga ganon? Di ba, lesson learned na yan. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, mag-under oath ka.
'Diba? Pero ito na nga yung problema eh. Ayaw umuwi ni Zaldico tapos sasabihin niya, ipapapatay daw siya ni PBBM. Like, meron ka bang record na sinabi ng ating presidente na ipapapatay ka? Meron ka bang call na sinabi yun ng ating presidente? Kasi yung kay Sara Duterte, yung sinabi niya gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM, 'di ba? Ipapatay si Speaker, si First Lady, si PBBM, recorded. Nakita ng taong bayan. Pero ang sinabi ni Elizalde na siya daw ay papapatay ni President Bongbong Marcos, wala po tayong makitang records na inilabas niya. So, purely hearsay. Ito nga pong ginawa ni Elizalde to destabilize the President. So, anyway, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? 'Di ba? So, this statement debunks everything that Zaldico claimed about the President. Alright, mga minamahal. Ay, nako. Magsisinungaling ka na nga lang, halatado pa. Alright, pahingin lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!